hapon. Gandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lin. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lin. Yan ang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, paki-share, and click nyo po yung notification bell para ho mano-notify ho kayo pagka may bago ho kaming upload. And yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede po ninyong balikan dyan, no? Yung atin pong anti-aging and whitening soap, so makiagaw na po habang may stock. Lagi po tayong nauubusan ng stock, so maghihintay po kayo ng ilang araw, no? And look for IV anti-aging and whitening soap, available po sa Shopee para ho COD kayo, no? Of course, anti-aging ho, nakakabanat, nakakabawas ng wrinkles. Siyempre ho, you will look younger, no? And yung whitening soap po, sabi ko nga sa inyo, plus factor ho, yung maputi. Kahit na ho pareho ang ganda, pareho ang suot, pareho ho ang intelligence, kaya ho mas marami ho ang talaga hong vein na magpaputi. This is the answer. So, effective po siya. Hindi nyo ho kailangang stay ng matagal sa skin ninyo. Effect po siya agad and also hindi ho siya nakaka-dry ng skin. Kung susubukan nyo ho ang mga ibang whitening soap, super nakaka-dry po ng skin. Bigyan nyo ho ng regalo ang inyong sarili. No? Kahit sa simpleng sabon lamang po, bigyan nyo ho ng espesyal na sabon ang inyong skin. And ito ho ay gamitin nyo hindi lamang ho sa mukha kundi sa buong katawan. Affordable naman po ito. So, bigyan nyo ho ng regalo ang inyong sarili para balikan naman ho tayo ng good health. Yung atin pong promo, in-extend po natin hanggang sa linggo. So, April 14, marami pa rin ho ang nakikiusap dahilan sa long weekend daw ho. Sila ho ay may time magpa-check up. So, ibinigay pa rin ho namin sa inyo. No? So, kaya ho, samantalahin nyo na ho, magpalista na ho sa free check-up, free urine and sugar testing. Yung promo package ho natin, mas malaki ho ang savings nyo kasi buy 2 plus 1. So, if you buy 2 detox, free vector scan or 1-day blood cleansing, or if you buy 1 detox, 1 blood cleansing, yung vector scan ho, free na ho. Dati ho kasi discounted lang. And yung atin hong high dose vitamin C, may discounted pa rin ho siya. So bayaran nyo na po para hindi na kayo mapagsarahan ng promo. Wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin. Ito ho ay transferable, so pwede nyo pang regalo sa inyong mga mahal sa buhay. No? Ang atin hong vector scan, it catches the body before the onset of diseases. Wala ho siyang radiation. And ang result po is not subjective. So yung machine ho ang magbabasa, hindi ho opinion ng taong nagbabasa. More than 90% ho ang accuracy nito. Wala na ho kayong makikitang machine na ganito, no? Lahat ho ng mikrobyo, scientific name, allergens, chemicals, naipon ho ninyo sa inyong katawan since birth. Makikita nyo ho lahat yan. And yung may mga lahi ho ng cancer, so makikita ho natin yung mga root cause. So, nag-positive ho yan. Ibig sabihin, candidate po kayo. So, may time pa ho tayo para alisin yan at hindi na ho kayo matuloy sa pagkakaroon ng cancer. Siyempre, pag may lahi, ano po, no? So, may agam-agam kayo na baka kayo ang susunod na magka-cancer. And yung mga lahi ho na stroke and heart attack, hypertension, diabetes, makikita na ho natin ahead kung barado ang circulation ninyo. May protocol din ho tayo para dyan, no? Yung atin hong detoxification program, it will clean the basic organs such as the colon, liver, gallbladder, kidney. It will remove germs like parasite and chemicals inside the body. Siyempre ho, ang root cause ng lahat ng sakit, di ho ba? Germs and chemicals, ang mga toxins.
and also yung deficiency sa mga certain nutrition. So kaya ho ang first step ho dapat is detoxification, no? Hindi ho pwedeng puro nourishing, puro kayo vitamins. Wala hong namang paglalagyan ng mga vitamins na yan kung marumi ho ang katawan ninyo. Wala hong space to put on, especially sa liver. Halos lahat po kasi ng sakit nag-uugat sa liver and gallbladder congestion. Ibig sabihin ho, yung atay at apdo, punong-puno ho na ho ng stones. Pagka puno na ho yung atay ng stones, malalaglag ho yan sa apdo. Pag nasa loob ng liver, ang tawag ho dyan, intrahepatic stone. Pag nalaglag ho sa apdo, ang tawag na ho gallstone. So, pag puro supplementation lang ho, vitamins sa atay to reverse fatty liver, wala ho. It will still stay as fatty liver. But if you do detoxification program, lalabos ho yan parang mga gallstones sa pupo ninyo, no? There is a space to put on yung ano nyo ho, yung supplementation ninyo sa liver, and it will take 3 to 4 months para ho mag-cell repair ang liver cells to bring it back into a normal liver. So wala hong magic. There is a way out, but it is also a process. So sinira ho natin yan, dinumihan natin yan for a long period of time. So wala hong magic. So it is always a process. And ang blood cleansing naman ho, mahahydrate ho yung mga cells natin, lalo na ho pag may edad na, hindi naho-hold ng cells natin yung tubig. Kaya ang kinalalabasan ho ang mga may edad na dehydrated, chronic dehydration. Yung kakulangan ho sa pag-inom ng tubig araw-araw. Kailangan ho, alam nyo kung ilang basong tubig kayo sa isang araw. Yung timbang nyo ho, in weight in kilos times 50 divided by 250, yung numero hong lalabas yan ng kung ilang basong tubig ho kayo dapat sa isang araw. And daily ho dapat, nako-comply ho natin yan dapat. No? So pagka hindi ho naiipon, hanggang sa hindi na ho kaya ng katawan, magkakasakit po tayo. Pag nagba-blood cleansing ho kayo, direkta na ho sa cells ninyo yung IV fluid. So imbis mukha siyang pasas, magiging mukhang grapes ho siya, bibintog ho siya uli. Pagka ho ganun, maho-hold niya ho uli ang tubig. Pero pagka minsan galing lang sa pag-inom, minsan ho, pag kulang na kayo sa electrolytes, iiihi nyo rin ho. Hindi na ho maho-hold ng cell ninyo yung tubig para ho pumasok, lumabas din. Kaya minsan sasabihin ng pasyente, malakas naman ho akong uminom doktora, pero ihil man ho ako ng ihi. So wala rin ho. Hindi rin napapakinabangan ng katawan. And bukod ho sa nahahydrate ang pasyente, nawawash out ho lahat ng dumi. So, yung mga germs, chemicals, no, naaalis po yan. So, yung dugo ho ninyo, hindi ho sticky. So, maganda ho ang circulation. So, maa-attain ho natin yung 7 times delivery ng blood from head to toe. Samantalang pagka ho yan, sticky yung blood ninyo dahil maraming dumi, toxin. Yan ho makakabalik lang sa katawan ng 3 to 4 times, which is kulang po. Kasi ang need ng katawan natin, lahat ng organ natin from head to toe is 7 times delivery ng oxygen and nutrition. Kung ang delivery lang ho is 3 times, yung araw-araw hong kakulangan sa oxygen and nutrition, maiipon ho yun. At kung ano yung weakest organ natin sa katawan, yan ho ang unang magkakasakit. So that is how important detoxification and blood cleansing. So ideally ho, dapat every 3 months yan natin ginagawa. Gawin nyo hong parang change oil natin sa sarili. Para hong sasakyan, every 3 months change oil para ho hindi kumatok ang makina. So ang katawan din ho natin, pag hindi ho natin dinidetox and blood cleansing, magkakasakit ho tayo. Okay? And yung atin hong high dose vitamin C, nakakalakas, nakakaganda, nakakaputi, nakakapino ng skin. Bukod ho sa kanyang antimicrobial and anti-cancer effect. So yung mga nagkikimo and radiation, pwede ho kayo mag-high dose vitamin C to alleviate the symptoms ng panghihina, paglagas ng buhok at pagsusuka. And yung mga hindi pa naman ho nakikimo and radiation at opera, why don't you consider doing high dose vitamin C? It can kill cancer cell without side effect. And may iba pa ho kaming anti-cancer protocol bukod ho sa high dose vitamin C. Bukod po doon, malalaman nyo, i-educate ho namin kayo ano ang do's and don'ts sa pagkain, sa lifestyle, sa may cancer. Kasi ho, it is useless
killing the cancer cell if you are doing and eating foods that will feed cancer cells. Parang amanos lang ho, no? Yung iniliit, ilalaki din uli kasi kumain ho kayo ng mga pagkain bawal ho sa may cancer. Marami hong bawal sa natural medicine because we believe that gagaling pa ho kayo as long susundin niyo ho ang protocol. Pero pag wala hong binabawal sa inyo at kainin nyo na raw lahat, walang bawal, meaning ibigay ng lahat kasi wala na ho kayong pag-asa. So dyan pa lamang ho sa mga salitang yan, malalaman nyo na saan kayo gagaling at hindi na kayo kinukonsider na gagaling. Okay? Ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa heat stroke. Ito ay tatalakayin natin dahilan sa napakainit ho ng panahon. No? So para ho hindi madisgrasya ang isa't isa, para ho mag-take precaution kayo dahil alam ho ninyo that there is such a thing. Pag sinabi hong heat stroke, ito ho ay serious condition na dahilan po sa prolong, ibig sabihin matagal na exposure ninyo sa high temperature resulting to body's inability. Hindi na ho niya kayang i-regulate yung body temperature. So, at ito ho nangyayari above 40 degrees centigrade. Na-overwhelm ho yung body's ability to regulate the temperature through sweating and the cooling system. Hindi pa ho nagfe-fail ability ng katawan to regulate temperature. Tayo ho ay pinagpapawisan pa and ginagawa niya yung mga cooling system. Baliktad ho, sa heat stroke wala na hong pawis. Tuyot and dry na ho ang skin. Kasi nga ho nag-fail na yung regulating system, temperature regulating system ng ating katawan. Dalawang klase ho ang heat stroke. No? So meron hong classic, merong exertional. Yung classic ho, nangyayari ho ito sa sobrang init, humid condition, over a period of several days or week. It commonly affects usually ho elderly individuals, tsaka ho yung may mga chronic illness and people taking certain medication. Ibig sabihin yung may mga comorbidities. Exertional heat stroke, ito ho ay nangyayari pagka during strenuous physical activity in hot environment. Lalo na ho sa mga athletes, military personnel, and outdoor workers, yung mga nasa construction po, yung mga metro aid, yung mga policemen na nakabilad ho sa araw. And ang symptoms ho, tandaan nyo, mataas ho ang temperature, mataas pa ho sa may lagnat kasi 40 degrees centigrade up. Tapos ang skin ho niya baliktad na, hindi na ho nagpapawis, dry skin na ho, wala na hong ipapawis kasi nag-fail na ho yung temperature regulating system ng katawan. Rapid ho ang heartbeat, mabilis ho ang tibok ng puso, pero ho shallow ang hinga. Headache, masakit ho ang ulo, nahihilo, confusion, medyo confused ho yan, no? Disoriented, irritability, agitation, di humapakali, nagsusuka ho, may mga muscle cramps or weakness, pinupulikat ho, pwede hong mangumbulsyon, and pwede hong mawalan ng malay, at pwede hong makomatose. So isipin nyo, medyo seryoso ho, pwede hong mauwi sa comatose ang pasyente. Kaya ho, kailangan ho, medical emergency ho ito that requires immediate treatment para ho ma-prevent na yung mga serious complications, including organ damage and death. Tingnan nyo ho, pwede hong ikamatay ng pasyente. How to prevent? Siyempre ho, stay hydrated by drinking plenty of fluids, particularly ho, tubig. So kahit ho hindi kayo nauuhaw, avoid ho yung mga excessive alcohol consumption, caffeine, kasi lalo ho kayong iihi, lalo ho kayong madidehydrate. I-limit nyo ho yung outdoor activities during the hottest part of the day, which is 10 a.m. to 4 p.m. Huwag ho kayong naglalalabas sa ganyang oras. At magsuot ho ng mga lightweight, loose-fitting clothes. Magsombrero ho kayo para ho may shade. Mag-take ho kayo ng break sa mga shaded or air-conditioned areas during outdoor activities. Risk factor, sino ho yung mga high risk? Siyempre ho, yung mga exposed, yung may prolonged exposure sa high temperature and humidity, especially during hot waves or hot environment, na wala hong adequate cooling mechanism. Of course, yung infants and young children, as well as yung older adults, 65 years old and above. Mas high risk po yung mga yan, no? Chronic health condition. So, yung may mga chronic medical condition tulad
ng sakit sa puso, sakit sa lungs, diabetes, yan, yung obesity, tsaka yung may mga neurological disorder na nakaka-impair ho ng body's ability to respond to heat stress and increase the risk of heat stroke. Yung may mga medication ho, mas high risk po yan, no? Lalo na ho yung mga naka-diuretics, yung pampaihi, yung nakainom ho ng anti-allergy, yung mga naka-beta blocker, at yung may mga psychiatric medication. Dehydration, increase ang risk ng dehydration, while yung certain drugs including yung mga stimulant substances and illicit substances, nakaka-affect ho yan ng heat regulation sa katawan. Exertion, syempre ho, wag na ho kayong masyadong nag-e-engage sa strenuous physical activity, especially ho sa ganito kainit na panahon, kasi maglilid ho yan sa rapid increase ng body temperature and i-raise ho niyan ang risk ng exertional heat stroke. Di ho ba sabi natin dalawang klase, yung isa ho exertional heat stroke. Kahit ho kayong malakas, bata pa, dito ho kayo madadali sa exertional heat stroke. Kaya yung mga athletes po, ingat-ingat din kahit malakas ang katawan ninyo, pwede ho kayong maapektuhan ng exertional heat stroke. Kala nyo malakas kayo. Outdoor workers and military personnel. Clothing and environment, ayan, wag ho nang magsuot ng mga tight and heavy clothing na nakakalimit ho ng evaporation ng pawis, as well as working or exercising in poorly ventilated or non-air condition. Hindi ho magandang mag-gym sa hindi ho air condition. Bukod ho sa amoy pawis dyan, wala hong masyadong cooling mechanism and makaka-contribute ho yan sa heat-related illnesses. Nagtitipid ho kayo, mag-gym kayo, mga 30 pesos ang araw lang ho, hindi naman ho aircon. No? And dysfunction in this organ which may result sa long-term health consequences. Hindi na ho mababalik yun pag nasira yung mga yun. Brain damage. So, ang brain ho particularly is vulnerable to the effect of heat stroke. Kaya nga ho, di ba, yung nilalagnat ng more than 40, di ho ba? Mamamaga ho kasi yung brain. It can cause swelling, cerebral edema, and inflammation of the brain. Maglilid ho yan sa neurological symptoms such as pwede hong magkumbulsyon, comatose, confusion, and permanent brain damage. Rhabdomyolysis, so ito ho yung breakdown ng muscle tissue. Pag sobrang init ho, pwede hong masira o mag-breakdown yung muscle tissues. And of course, magre-release ho ng toxin, toxic substances galing ho sa muscles natin into the bloodstream, potentially causing kidney damage or failure. This is the same thing yung nangyayari ho sa mga fraternity na pinapadel dito ho sa may likuran ng tuhod. So, mangyayari ho dyan, masisira ho yung muscle, magbe-breakdown. Eksakto ho, magre-release ng toxic substances, o siyempre ho, babara ho yun sa kidney. Kaya ho, may mga namamatay sa mga sumasali sa frat, sorority, na pinapadel. Yung mga nagpapadel, ay mag-aral ho kasi muna kayo ng medisina para alam nyo ho yung harm ng rhabdomyolysis sa kaso ng pagpapadel ninyo. So, dapat ho, sa kada isang bagay na gagawin ninyo, alam nyo ho yung health consequences ng mga yan. Kasi pag buhay ho ang nawala, mabuti kung maibalik nyo pa. Hindi ho ba pwedeng makasali sa ganyan ang hindi ipapadel hanggang kamatayan? So, hindi ho okay yan. Para sa akin, it's not okay. No? And pwede rin hong mauwi sa DIC, Disseminated Intravascular Coagulation. Pag severe cases ho ng heat stroke, yung clotting mechanism ho natin becomes overactive. Pwede ho itong mag-cause ng excessive bleeding or clotting throughout the body. O siyempre ho, organ damage and impaired ang circulation. Cardiac arrhythmias. Magkakaroon ho ng irregular heart rhythm or tachycardia. So, rapid heartbeat. And atrial fibrillation. Pwede ho ma-progress yan sa cardiac arrest. Mamamatay ho ang pasyente. Multi-organ failure. Nagkaroon ho ng dysfunction of one or more vital organs leading to systemic complication. And of course, life-threatening condition na kailangan ho ng intensive medical intervention. And of course, without prompt and appropriate and immediate, pag hindi ho naagapan, ang heat stroke ho can be fatal. Anong ibig sabihin? Nakamamatay po. Yung risk ng death is highest in cases of severe heat stroke or when the treatment is delayed. So, hindi ho pwedeng i-delay ito. Early individuals and those with underlying health condition are particularly vulnerable.
So ano hong dapat gawin? Move to a cool environment. Kailangan ho shaded area o kung may air-conditioned building, dalhin nyo ho doon. Remove excess clothing. So kung conscious ho ang pasyente, painumin nyo ng tubig. I-monitor ho ang vital signs, including body temperature, yung heart rate, yung breathing, and kailangan ho ng itawag nyo ho yan ng ambulansya or immediately dalhin nyo ho sa ospital. Medical emergency ho ito, kailangan ho ng immediate medical help. So kaagad ho, pagdating ho niyan sa ospital, bibigyan ho agad yan ng intravenous fluid to rehydrate the person. And they may use some additional cooling technique so para ho ma-revive ang pasyente. And even after the initial treatment, it is important ho na ma-monitor ang pasyente for potential complication. Baka ho kasi nagkaroon na ng complication such as organ dysfunction, electrolyte imbalance, and depende ho sa severity ng heat stroke and any associated complication. Further medical intervention may be necessary. But sabi ko nga ho sa inyo, kung kayo ho ay regular na nag-detox and blood cleansing program plus vector scan, malakas ho ang katawan ninyo. Malakas ho ang immune system ninyo. Doble ho ang lakas ng katawan ninyo kumpara ho sa taong hindi nag-health prevention ng detox and blood cleansing. Bago ho kayo ang talaban ng heat stroke, yung iba ho munang tao na hindi ho nag-health prevention. So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Tanong ni 1229. Mga nakaraang araw po, nakapunta po ako ng vaccine center. Di po, taas daw, 170. Baka kinakabahan to. Over 100. Gusto ko sana mapunta dyan. Kaso mahigpit po ngayon. Sana po, doktora, matulungan po niyo ako para mapababa ang BP ko sa... BP ko, 50 na po ako para makabalik ako sa vaccine center. Wala po akong nararamdaman sa katawan. Magpapabaksin siya. Ayaw siya siguro i-vaccine. Kasi mataas yung BP niya. Ganito po, so number 1, siguro ho, hindi enough yung tinitake ninyong anti-hypertensive. So, kailangan nating palitan yan. Then number 2, kailangan nyo ho ang detox and blood cleansing program ideally every 3 months. So, para ho malinis yung dugo ninyo, yung atherosclerosis dyan, tsaka yung detox po, malilinis ho yung inyong congested liver and gallbladder. Di ho ba? Araw-araw pinapaliwanag natin na yan ho ang root cause, puno na ho yan ng bato sa atay tsaka sa abdo. So, sikip na ho sila. So, kailangan ho yan, ma-rehabilitate po ang inyong liver, gallbladder, no? So, by continuously doing that, ideally every 3 months, so, may ibababa ho yung BP ninyo. Babahong permanenteng baba, hindi ho yung suppression lang. Kaya hindi rin ho magic. But of course, tutulungan ho natin yan ng pipiliin natin yung gamot na makakakontrol enough sa BP ninyo habang ina-address natin yung root cause ng problema, which is detox and blood cleansing program ho ang mag-a-address sa root cause niyan. And at the same time, kailangan nyo yung potent na pang-control ng pang-BP, no? So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga hong symptoms. Kaya magpa-check up po kayo kahit wala kayong symptoms. Especially elderly and diabetic patients. Yan ho ang mga very prone sa walking pneumonia. Sabayan nyo na ho ng detoxification and blood cleansing program and vector scan. And kaya ho yan, dalawang yan ang basic procedure ho na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng
sakit. Lalo na ho ngayon, samantalahin yung extended po hanggang sa Sunday, April 14. Makiagaw na ho kayo, limited slot lamang po ang free check-up. So magpalista na po. Habang free po ang ating check-up, wala pong bayad ang konsulta. Free urine and sugar testing pa ho kayo, plus colon cleansing pagka ho may referral ho kayo. And also buy 2+1. If you buy 2 detox, libre ho ang 1-day blood cleansing or vector scan. Or if you buy 1 detox, 1-day blood cleansing, free ho ang vector scan. And yung atin hong high dose vitamin C, extended pa ho, discounted pa ho siya. I-prepaid nyo na ho, bayaran na ho para hindi na kayo mapagsarahan ng promo. Ito ho ay nakakapagpalakas, nakakapagpaganda, nakakapagpaputi, nakakapino ng skin, aside from the antimicrobial and anti-cancer effect. And yun ho, kung hindi pa naman ho kayo nakikimo and radiation, you may think twice, baka ho pwedeng i-consider nyo ho muna ang high-dose vitamin C protocol, and we have other protocols for cancer patient. No? Wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin, and this is transferable. No? Pwedeng pang regalo sa mga mahal nyo sa buhay. And ang ating pong anti-aging whitening soap, look for IV, anti-aging and whitening soap, available po sa Shopee, COD po. No? So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. IV. Please like us on Facebook, account po natin Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.